Tayo po lahat ay manalangin po sa umagang ito. Panginoon, salamat po dahil alam po namin kung gaano kakabuti, kung gaano niyo po kami kamahal. Maintindihan po namin sa umagang ito kung ano ang kahalagahan talaga at totoong pag-ibig. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang title po natin ngayon ay Authentic Love. Pag sinabi mong authentic, iyan po ay original, totoo. Talagang walang halong pamimeke. Yan po ang madaling kahulugan po ng authentic love. Pag sinabi mong totoong pag-ibig, wala na po tayong question dyan. We as people, a believer, ang tawag po sa atin ay Bible believers. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, naniniwala tayo sa itinuturo talaga ng Bible. So, if you have any principle sa buhay mo that is against the Word of God, baliin mo yon. Kasi ang Word of God is the final authority sa buhay natin. Siya yung gabay mo, siya yung ilaw mo, siya ang patnubay mo, siya ang direction mo, siya ang nagtuturo sa iyo kung anong daan ang dapat mong daanan sa buhay mo. Ngayon, pag ikaw po ay mananampalataya, ang lagi mong pinaniniwalaan, ano ba yung sinasabi ng Bible? Higit sa sinasabi ko. Amen? Ano ba mas mahalaga? Yung paniniwala na sinasabi ng Biblia o paniniwala sa mga tropa ko, sa mga kaibigan ko, sa mga lolo ko, sa kanununuan ko, yung mga paniniwala nila? Ito ba ay salungat doon sa tinuturo ng Bible? Ngayon, kung ang practices mo sa buhay is according to the Word of God, ang tawag po doon, authentic. Naintindihan niyo po ba? Totoo yun. Amen? You go to church, bakit ganyan ang paniniwala mo? Every Sunday, pumupunta ka sa church. Sabi kasi ng Bible, huwag kalimutan ang mga pagtitipon sa iglesia. Authentic act po yun. Amen? So, kaya ikaw naninito ngayon because you believe in the Bible. Amen? Alam niyo po ba na ang kahulugan ng pag-ibig ay direktang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya huwag ka magpapapaniwala sa mga kahulugan ng pag-ibig sa sanlibutan. Mas maniwala ka kung ano ang sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Taas ang kamay ng mga umibig na. Taas mo ang kamay. Mga umiibig na ngayon. Ha? Nagmahal. Natuto ka na ba nagmahal? O panay puot sa puso mo, ayoko magmahal. Okay? Taas ang kamay na may minamahal dito. Okay? May minamahal. Maraming ayaw magmahal, ha? Maraming ayaw magmahal. Taas ang kamay na baliwala sa akin ang love. Baliwala. Walang kwenta yan. Hindi mahalaga sa akin yan. Mahalaga, pera-pera. Diba? Masigit yung mahalaga. Okay? So, ang totoo po nito, tinuturo sa atin ng Bible yung kahalagahan ng love. Okay? So, tingnan po natin to. Kayo ang sumagot nito, yes or no? Pag binigyan ka ba ng ganitong regalo, true love na ba yan? Yes or no? Okay, kayo sumasagot, ha? Isa pa, pag ikaw ba may nakachat at magandang lalaki at nagsabi na mahal kita, true love na ba yun? Grado kayo, ha? Sige, isa pa. Pag ikaw ba ay nakipag-holding hands, true love na ba yun? Pwede. Sabi ba? Pwede. Okay? Halimbawang ikaw ay nakipag-date, blind date, sa isang lalaki, isang babae, pumunta kayo sa fine dining, pumunta kayo sa Bellevue, sa Bibre, do sa taas, tapos nilibre ka, tapos nilambing-lambing ka, tulad na ba yun? Bakit naman hindi? Napaka-unfair naman. Okay? O, isa pa. Kapag ikaw ba ay dinala sa pinakapaborito mong place na pangarap mo sa buhay ng isang lalaki o isang babae,
At sinagot niya ang lahat ng gastusin. Sa Boracay, dinala ka, galing kami nung last week. Dinala ka, ang ganda ng Boracay. Tapos, sunset. Tapos, sinahawakan ng kamay mo. Sabi, ikaw ang pinakamamahal ko. No? Sa gitna ng karagatan, no? True love na ba yun? True love na yan? Medyo daw. Yan. Ganda yung sagot. Medyo daw, ha? Kapag ikaw ba ay hinalkan na, true love na yun? Meron kasi nagpapahalik hindi naman love no? Yung mahalkan lang, makibig lang. Okay, so sa'yo, true love na yun. Pag may humalik sa'yo, true love na yun. Sa Bible, merong banal na halik na tinatawag. Alam niyo ba yun? Yung sa aklat ng Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na halik. Mga mananampalataya yun. Dito sa church, wala akong nakikitang beso-beso ang tawag. Okay? Pero actually, banal na halik ang tawag sa Bible. So, pag ikaw hinalkan, para sa iba, true love na yun. True love na sa'yo. So, halimbawa, hahalkan ko ngayon na asawa ko. True love na yun. True love na ba yun? Yes or no? Yung iba, yes. Yung iba, no. Okay. Sige, isa pa. Wala na. Nawili Okay? So, hindi ko alam kung ano ang ginawa nyo nung araw ng mga puso. Last Friday ba yan? Kahapon. Nung Friday. Sino dito ang nakipag-date? Meron ba? Meron ba kayong natanggap ng chocolate? May nagbigay ba? O mga lalaki, nagbigay ba tayo ng chocolate? KJ talaga ng mga lalaki. Wala ka daw binigay. Tayo naman ay namasyal sa gitna ng karagatan na mag-isa. At ikaw ay aking, ano man na yan? Minahal. Okay? So, nasa na nga ba ako? Ngayon, maaring para sa iyo ay affection lang ang iba mga bagay na ito. Pero sa Bible, parang wala akong nakitang kapag hinalkan mo, ibig sabihin mahal ka. Parang walang ganon. So, tingnan po muna natin to kasi ang love daw may iba't ibang klase. 8 different types of love. Okay? So, tingnan natin isa-isa. Una daw, meron love daw ang tawag sexual passion love. Okay, ang love mo lang, kaya mo siya ginusto kasi sexy siya. Okay, kaya mo siya ginusto kasi malaki ang wear packs. Okay? Kaya mo lang siya ginusto kasi binibigay niya ang kanyang katawan sa iyo. Pero love yun. Pero ang tawag po doon, sexual lang. Eros ang tawag po sa Greek. No? Tapos meron pong isang klaseng love, ang tawag naman po dyan, friendship love, deep friendship, philia, ang tawag po. So, nagmamahal ka, diba? Sino po dito yung umasa na mahalin siya, yung pala, ang tulig lang sa'yo, friendship, pasensya ka na, magkaibigan lang tayo, hindi nasaktan ka. Diba? So, ang tawag daw po doon sa ganung pag-ibig ay philia. Okay? Deep friendship. Merong love, ang tawag, ludus, mapaglarong pag-ibig. Ganyan ka ba? Ikaw ay pinaglalaroan mo lang ang pag-ibig. Pero love din yun, ang tawag. Pero mapaglaro ka lang. Playful love. Tapos, ito ang isang biblical na pag-ibig na tinatawag pong agape. Because ito naman po ay pag-ibig na selfless and unconditional love. Walang inaantay na kapalit. He is willing to sacrifice. Yan ang totoong pagmamahal. Agape. Sa iba naman, next ay merong pragma. Long-standing love. Kahit bugbugin siya, mahal pa rin niya. Hanggang kamatayan. Kasi matibay ang pagmamahal niya sa kanyang minamahal. Okay? Merong pilautia na ang ibig sabihin ay mahal na lamang niya ang kanyang sarili.
Totoo din naman, dapat mo mahalin din ang sarili mo. Kasi, pag tinanggal mo ang pagmamahal mo sa sarili mo, kawawa ka naman. Kaya dapat, marunong ka magmahal sa iba, mamahalin mo din naman ang sarili mo. Meron pa ba? Storge, family love. Ayan, pag mahal mo family mo, okay, iyan pala yung klase ng pagmamahal meron ka sa iyong pamilya. Next, mania. Okay, Greek word po kasi yan, no? Obsessive love. Yung talagang, alam nyo yung pag ikaw ay artista, ano ba tawag dun sa, kahit sa ka pumunta, sinusundan ka ng camera? Paparazzi, di ba? Makuha ka lang. Tapos, pag meron nagko-concert, may mga fans na kahit bawal, sumusugod doon sa stage, yayakapin yung mga nagko-concert. Ba, yung mga K-pop, bawal yun. Kasi bakit nila nagagawa yun? Obsessed sila. Okay, mahal nila yung kanilang ina-idolize. Obsessed. Okay, so, ngayon, itong mga different types of love, tingin mo, meron ka ba dyan sa sarili mo na isa, dalawa, na nakikita mo sa katangian mo? Wag lang sana yung playful. No? Parang pinaglalaroan mo lang ang pag-ibig ng ibang tao. No? Masaklap po yan. Pero most of these types of love, makikita po natin na maganda po yan sa sarili po natin. Amen? Kaya pag-uusapan po natin, maya-maya, kung ito yung sinasabi ng mga meaning ng pag-ibig, ano naman ang sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat nating maunawaan? Ano ba talaga ang totoong pag-ibig? Bago po tayo pumunta doon, tingnan niyo po ang sinabi ni Stephen Covey. Sabi niya, o intindihin po natin to, love is a verb. Si teacher, ano ba yung verb? Verb is, wow, alam na alam. Okay. So, it is an action requiring your involvement. Sabihin po natin, involvement. Hindi mo pwedeng sabihin man mo siya, pero hindi ka involved sa buhay niya. Okay? And your active participation. You cannot sit back and expect the world will serve it to you. Alam mo yung totoong pag-ibig, hindi yung ikaw lagi ang nagtatamasa niyan. But sabi niya, you cannot expect that your relationship will continue to provide love while you're not putting in any effort. Pinaliliwanag niya na ang ibig niya sabihin dito, mga kapatid, hindi mo pwedeng expect na lumago, tumibay ang relationship kung walang probisyon ng pagmamahal, kung walang effort. Kaya sabi niya, that love is a verb. Love has to be earned, okay, and must be continually fruitful. Kailangan po nating talagang gawin at pahalagahan ang pag-ibig. At ito po ay magpatuloy sa ating po mga buhay. Kaya sabi po ng isang kasabihan, ito po yung sabi niya, related po doon sa sinabi ni Stephen Covey, love is not what you say, love is what you do. Bakit nga? Kasi nga ang pag-ibig is an action word. Ngayon, pupuntahan po natin. Ito na. Ano dapat ang mga paniwalaan natin pagdating sa pagmamahal? So, babasahin po natin itong sinabi po ng Bible. What is true love or an authentic love in the Bible? Okay po. Sige po, basahin po natin. Sa isahin po natin, no? Love is patient. That is the first meaning of love in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Ang pag-ibig po ay matiyaga. Okay, mapagpasensya. Hindi madaling mapikon, hindi madaling mainis, hindi madaling maasar. Ang pag-ibig ay hindi mainitin ang ulo. Amen? That's the meaning. Patient, tsaka ka lang. Okay? Sino po dito may asawa, tingin niya hindi okay? Yung para sa kanya, hindi ako mahal na asawa ko, tapos ang mga pinaggagawa, no? Parang ang pangit, daming bisyo.
Pero pag talagang totoong mahal mo ang asawa mo, you're going to pray for him. Okay? Sasabihin mo, Lord, alam ko may pagbabago magaganap sa aking asawa. Bakit kaya mong gawin yun? Mapapagtsagaan mo siya. Bakit? Kasi mahal mo siya. That is love. Amen? Kahit minsan nasasaktan ka, alam mo yun, yung masaktan ka sa iyong damdamin, pero napapagtsaga mo pa rin na siya ay mahalin at ibigin. Kaya minsan hindi ko maintindihan, may mga mag-asawa, lalo na napakadali nilang i-give up ang kanilang pagmamahalan, kanilang relationship. Okay, may mga mag-asawa, alam niyo, may mga artista na kadalasan. Sino ba yung artista sa Hollywood? Iginasal na yung araw, after 1 week, hiwalay na. Walang patient eh. Diba? Hindi ba lang sabihin niya, sige, bibigyan ko ang puso ko na pag-aralan kung paano ko siya mahalin ng tama. Okay? Kapag yun ang ginawa mo, then you have a true love. May authentic love ka. Ano pa sabi ng Bible? Love is kind. Mabuting loob. Mabuting ugali. Mapagmahal. Amen? Pag ikaw ay totoo nagmamahal, ay anong bait dapat meron ka? Napapagtsagaan mo talaga ang isang tao. Ano pa sabi? It does not envy. Ano ba sa Tagalog mo envy? Hindi mahiinggitin. O yan, ang totoong pag-ibig. Pag sa sarili mo, alam mong hindi ka naiinggit, but instead, ikinatutuwa mo kung ano ang mabuting bagay na nangyayari sa iyong kapatid, sa iyong pamilya, sa iyong asawa. Best example na nakita ko na hindi totoong pag-ibig, si Richard Gomez. Kung napanood niyo yung pelikula ni Rona Tolentino at Richard Gomez, pareho silang mahusay na professional sila parehas. Iisang kumpanya pinagtatrabuhan nila. Ngayon, si Richard Gomez, mahusay din namang stat. Talagang aggressive. Pero, ang pangit kay Richard Gomez, masyadong dominante sa kasamahan, sa kanyang mga tauhan. While ito si Lorna Tolentino, napakalambing sa mga tauhan, tapos matalino, magaling din pagdating sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. One day, yung kanilang manager ay nagkaroon ng promotion. Well, ang lalaki na si Richard Gomez ay ini-expect niya siya yung mapupromote kasi magaling din naman siya. Yun ang inaasahan niyang promotion. Isipin mo, nung lumabas, ang promotion binigay doon sa kanyang asawa. Mula nung ma-promote ang kanyang asawa, nagbago ang kanyang ugali. Nagbago ang kanyang pagmamahal. Nagbago ang pakikitungo niya sa kanyang kasamahan sa trabaho. Nagbago ang pakikitungo niya sa kanyang mga anak. Tanungin niyo kung bakit. Inggit. Sipin mo yung asawa mo na yun na-promote. Hindi ba the right response para doon? Matuwa ka, wow, asawa ko, naunahan pa ako, na-promote ako. Pero siya, nainis siya, naasam, nagbago ang kanyang ugali. Ang tawag po doon, hindi totoong pag-ibig, not authentic love. Kasi ang totoong pag-ibig sa Bible, hindi po nagseselos. Hindi po nag-iinggit sa kapwa. Kaya tignan nyo po, meron po dito, darating ang time, pamilya mo marahil, kamag-anak mo, kasama mo sa church, maaaring someday, makakabili ng magandang bahay. Tapos ikaw, hindi pa, wala, marunong pa ka pa lang. That someday, isa siguro sa atin, makakabili ng bagong sasakyan. Tapos ikaw, wala pa, nakasingle ka pa lang. No? Ang right response para po doon, mga kapatid, matuwa ka kung ano yung buhay na ibinigay ng Diyos doon sa ating kapwa. Kaya ang inggit, mula po ngayon, durugin nyo na po yan. No, hindi yung kung ano nabili niya, gusto mo mabili. Inggit kasi yun eh. Tigilan nyo po yun. Stop that. Hindi po iyan totoong pag-ibig.
Ang totoong pag-ibig, hindi po nag-i-envy sa kapwa. Sa halip, natutuwa po siya. Alam niyo po, pag may mga kabataan nakakatapos ng pag-aaral, grabe po yung tuwa ko. Sabi ko, Lord, sana lahat po ng mga kabataan sa church makatapos po talaga ng pag-aaral. Pag nabalitaan ko po, nangangarap sila mag-abroad, then pinrovide ng Lord yung pag-abroad nila. Lord, thank you. No? May mga ilang kapatid po tayo nakakapag-abroad. Dapat magpapasalamat po tayo. Amen? Pag si pastor nakabili na ng bagong sasakyan, be thankful to God. Amen? Pag si pastor ay nagkaroon ng isang bagay na wala tayo, be thankful pa rin. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan, nauna ka lang, someday ako naman. Amen? So mula po ngayon, kung ang katabi mo mapera, huwag kang mag-alala, huwag kang mainggit, magkakaroon ka din yan someday. Buti pa siya, nakabayad na ng mga utang, ako, baong pa rin sa utang. Okay lang yan, panapanahon lang yan. Huwag kang mainggit, umasa ka sa Diyos na siya ang magpo-provide. Ano pa, ang pag-ibig daw ay hindi boastful, ano tawag yan? Hindi po ma-pride, hindi po mayabang. Hindi po nagmamalaki, yun ang sa Tagalog. Kaya tayo po, pag may totoong pag-ibig tayo, hindi natin binobroadcast yan. Sa halip, nakikita yan sa ating mga gawa. Not proud, okay? At ang sabi po, ang pag-ibig ay hindi daw po rude, magaspang ang pag-uugali. Hindi bastos. Amen? Kaya pag totoo po ang pag-ibig nyo, you respect other people. Amen? Yan ang totoong pagmamahal. Pag meron siyang opinion, you respect his opinion, okay lang yan. Kahit hindi kayo magkatulad ng pananaw sa buhay, i-respect mo din siya. Amen? Ano pa yung mga klase ng pag-respect sa kapwa natin? Yung mga magsusyota, i-respect nyo ang isa't isa. Sino dito magsusyota? No, you respect yung buhay niya, i-respeto mo din siya. Baka gusto mo, parehas kayo ng marating, iba yung gusto marating ng kapartner mo. Then sexually, okay, dapat i-respect mo din ang katawan niya. Yung magsusyota, tama na yung holding hands. Baka lumampas kayo eh. Okay, kasi ang turo ng Bible, pag hindi mo na raw kayang kontrolin ang yung passion, it is, sabi ng Paul, it is better to get married than to burn with passion. Ganda na sinabi ni Paul sa Corinto, no? Kaya yung magsusyota, i-respect mo yung sarili niya. Okay, yung kapartner mo. Ang mga kabataan ngayon, mapupusok. Totoo ba yun? Mga nanay, tatay. Kaya pag hindi natin din sila ginabayan, tinuruan, ang hirap niyan. Kaya isipin nyo po, mayroong mga kabataan ngayon, wala nang respeto sa kanilang mga kasingtahan. 12 anyos, nag-aasawa na, nabubuntis na. Kasi kalimitan niya, galit sa magulang. Ayaw nang makisama sa magulang. So, scapegoat niya, mag-aasawa na lang ako. Kasi hindi ako pinapahalagan sa family ko. Alam niyo po, mali yun. Ang turo po ng Bible po sa atin, mahalin mo ang pamilya mo, respect them, okay? Huwag maging magaspang ang pag-uugali. Alam natin yung paggalang sa magulang ay may kalakip na pagpapala. Kaya po tayo po lahat, we need to respect each other. Lalo na po sa church. Amen? Alam niyo po, tingnan niyo po yung katabi niyo. Magkaiba tayo eh. Admit na natin yun, no? Tanggapin natin. Magkakaiba talaga tayo. Magkakaiba tayo ng itsura, magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng strength and weaknesses, pero mahalaga, we respect them. Amen? We never judge them, but we respect them. Bakit? Totoo yung pag-ibig mo. Ayaw mo maging rude sa Kanya. Amen? What else? Love is not self-seeking. Hindi lahagi na hinahanap ang mga bagay tungkol sa Kanya. Laging inuuna kung ano ang magpapaligaya, magpapaginhawa para sa ibang mga tao. Love, ito magandang pag-usapan. Sabi, ang totoo daw pag-ibig, hindi madaling magalit.
Amen. Ang totoo daw pag-ibig ay hindi magagalitin. Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan ka ba? Tapos ang mga kamay ng mga topahers dito, okay? Yung mga madadaling mag-init ang ulo, umaga pa lang, napakaingay na, okay? Tama-tama sa ating po yan, sabi ng Bible. Love is not easily angered, hindi madaling magalit. Woo! Kailangan palang umalma ako dahil ito ang totoong pag-ibig. Amen? Pag ikaw parang gusto mo na mapikon, huminga ka lang ng malalim, maalala mo yan, verse 5, sabi ng Bible, love is not easily angered. Nakakatuwa, may mga tao pala, kahit inisin mo, hindi na iinis. May kakilala kang gano'n. Yung parang kahit ibuli mo, walang kipo. Parang gusto na rin yung magalit, pero napipigil niya yung kanyang sarili. Yung kahit pag-intayin mo ng 8 oras, hindi magagalit sa'yo. Uy, ang tagal mo naman. Ikaw naman, ikaw na, alis na tayo. Di ba? Sino dito yung 30 minutes lang, asar na, yung mag-iintay. Parang ako yun. Minsan, nag-date kami ni Pastora nung araw. Ang tagpuan namin sa Dunkin' Donuts sa bayan. Sabi, magkita tayo ng 1:00 ng tanghali at mag-date tayo. Alam mo kung anong oras dumating? 3:30 na ata. Ano nangyari sa'yo? Pagdating niya, naka-smile lang ako. Ngayon ka lang, kain na tayo. Pero yung kalahati ng puso ko, gusto ko na manapak. Pero napigilan. Yun nga, labanan di ba? Maaalala mo pala, ang totoo palang pag-ibig, hindi madaling magalit. Kaya sabi mo sa katabi mo, kalma ka lang lagi. No, kalma lang lagi. Easy ka lang. Yung parang kahit gusto mo na magalit, alam mo yung, may mga tao galit na, yung parang, yung kakamot lang sa ulo, yun lang. Sana maturuan natin sarili natin dyan. No? Kasi sabi pala ng Bible, Lord, ang pag-ibig pala hindi magagalitin, hindi madaling magalit. Ito pa gusto ko sa totoong pag-ibig. It keeps no record of wrongs. Alam niyo sa Tagalog niya, ang totoong pag-ibig hindi nagtatanim ng galit. Amen? Sino sa inyo may galit pa hanggang ngayon? May sama pa rin ng loob, kay nanay, kay tatay, sino man tao, no, kay kapatid, hanggang ngayon, kasama loob. Totoo palang pag-ibig, keep no record of wrongs. Hindi po nagtatago ng damdamin. That's true love. I mean, kailangan natin practicein to kasi pag ang salita ng Diyos, nagpe-penetrate talaga yan Ngayon, pag hindi mo yan ginawa, ikaw din naman ang magsasuffer yan. May kakilala po akong kamag-anak, namatay na napakasama ng loob sa kanyang mga kapatid. Sabi ko, meron palang ganun tao, yung hanggang kamatayan, hindi niya ma-give up yung sama ng loob niya. Kaya ikaw, piliin mo the best way para magawa mo yan, always forgive other people. Amen po ba? Matuto ka lagi na magpatawad. If people say, Pare, sorry may kamali ako. Huwag mo nang pataasin ang pride mo. Nag-sorry na nga Then accept His forgiveness, her forgiveness. Matuto magpatawad upang hindi tayo makapagtago ng mga galit at sama ng loob. Ang pagpapatawad ay isang susi yan sa masayang buhay. Kaya kung gusto niyo maging masayang buhay niyo, learn to forgive. Amen? Pag ikaw nagpatawad, sabi ng aking misis, hindi naman yung ibang tao ang gumagaang, kundi ikaw. Mas nakaka-release ka, mas gumagaang ang iyong pakiramdam. Verse 6, ang totoo pag-ibig, not delight in evil. Pag masama ang ginagawa, huwag kang matuwa doon. Hindi daw yun ang pag-ibig. Pag masama ang nangyayari sa inyong mag-asawa, hindi ka dapat matuwa doon. But, you need to rejoice with the truth. Ano daw yung katotohanan na sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos na dapat nyo ma-experience. Verse 7, ang totoong pag-ibig daw
kumakalinga, it protects. Amen? So, kung meron ka minamahal ngayon, puproteksyonan mo sila. Okay? Kung halimbawa si Pastora, may napupugian na isang lalaki, puproteksyonan ko siya. Kasi mahal ko siya eh. No? Haharapin ko yung lalaki. Ano ba height mo? 7-footer. Sige. Mag-usap lang tayo. Meron ako napanood na gano'n. Talagang ang tapang niya ngayon. Pero hindi siya nagalit. Kinausap niya lang. Tapos, nung pagkausap niya, alalaanin mo, kahit maliit na tao, ginanyan niya yung kabaon niya. Natakot na yung lalaki. Mula noon, nilayuan niya yung babae. Dapat marunong ka mag-protect maging sa ating mga anak. Amen? Protektahan natin sila kasi ang mundo masama. Kasi pag pinabayaan mo sila, hayaan mo sila sa buhay nila. Hindi love yun. Kasi we always protect the one who you love. Kaya po pag kayo nagmahal, alam mo, malalaman mo kung totoong mahal ka eh. Handa kang ipagtanggol sa sino bang tao. Amen. Handa kayo ipagtanggol. Ganun ang Panginoon, di ba? Pinagtanggol tayo. Kinuha tayo sa kamatayan. Amen. That is authentic love. At ang sabi pa, eto, yung laging tamang duda, hindi yan totoong pag-ibig. Kasi sabi ng verse 7, love always trust. Nagtitiwala. Taas ang kamay ng may mga asawa. Taas ang kamay. Ikaw ba'y nagtitiwala sa asawa mo? Kahit sa inyong pumunta, okay lang yan kasi pinagtitiwalaan mo siya. No, hindi yung papalabas pa rin ng pinto, nasan ka na, mag-chat-chat na. Okay? Sino dito yung lagi nag-chat-chat? Nasaan lugar ka na? O after 30 minutes. O nasaan ka na? Nakainom ka na ba? Nakakain ka na ba? O may babae ba dyan? O may lalaki ba dyan? Dahil you love that person, I put my trust in her. Si Mrs. ko, nagkonsihan yan, pumupunta yan nung konsihan siya, lagi kung saan-saan, pumupunta yan sa Ilocos, hindi ko alam kung ano nangyayari, basta may trust ako sa kanya. Ang alam ko, maraming mga kalokohan ginagawa ang mga konsihal, pero siya, dahil may tiwala ako siya, may totoong pagmamahal. Kaya kung ikaw ay napakaseloso sa iyong minamahal, tigil-tigilan mo na yan. Walang mangyayari dyan. Amen? Taas ang kamay niya, titigil niya ang pagsiselos na. Sino po? Walang aamin di ba? Pero ang totoo niya, paglabas, ako. Kaya po, pag gusto mo maranasan ng authentic love, lagi mo tandaan, mga kapatid, lagi ka magtiwala. Ano pa? Lagi may pag-asa. Lagi may pag-asa. Pamilya mo, mahal mo, pero wala pang pera. Pero darating ang araw, aasenso ka din. Meron pang pag-asa. Persevere. Ay anong tiyaga? Ang pag-ibig ay matyaga. Amen? So, mula po ngayon, pag-aralan mo pang lalo kang maging matyaga. Okay? So, ibig sabihin nito, mga kapatid, huwag maiinip sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay natin. Tayo po ay maging matyaga. Sabi pa ko ay panghuli, love never fades. Hindi nagbabago. Kaya pala tayo pinasumpa na hanggang kamatayan magmamahal tayo. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, sinabi po natin that love is an action word. Totoo po yun. Kasi kahit sabihin mong 1,000 I love you, kahit araw-araw kang magbigay ng bouquet,
pero hindi mo naman ipararanas sa gawa, ang pagmamahal, wala din. Ganun din sa Panginoon. Tunay na makapangyarihan ang pag-ibig. Kaya, we need to admit din, mga kapatid, ito, real talk, hindi madaling magmahal. Amen? Kaya hindi madaling magmahal ng totoong pag-ibig. Ang pagbibigay ng wagas na pag-ibig ay kinakailangan magawa na mayroong sakripisyo at pagtitiis. Kaya naintindihan ko po ngayon na mayroong mga mag-asawa na ang isa ay nagsasakripisyo talaga. Kasi that is part of his love, her love. Gayunpaman, kinakailangan pong maintindihan natin na ang tunay na kaligayahan at katuparan sa buhay ay higit pa. Marahil ngayon pong umaga ay maraming maintindihan din po natin na tayo po ay hindi perfecto. Ang pag-ibig natin ay laging may kulang pa rin. Hindi naman tayo katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Gusto nating maging katulad tayo kung paano tayo minahal ng ating pong Panginoon. We are not perfect, yes, ngunit ang pag-ibig ay hindi lamang isang beses na dapat gawin. Ito ay isang kilos na dapat nating gawin ng tuloy-tuloy. Amen? So, dapat ang paniniwala natin, hindi ka titigil na magmahal. You never stop loving other people, loving God. Sa Panginoon din, hindi naman perfect pa rin. Inuhubog tayo ng Panginoon kung paano natin minamahal ang Diyos. Marami mga panahon na kulang talaga tayo, kapos tayo, di ba? Hindi natin nagagawa yung mga expectation na binibigay ng Panginoon, pag-ibig sa atin. Kadalasan, hindi nga natin kayang suklian yung pagmamahal ng Panginoon. Somehow, yan din ay katulad ng pagmamahal natin sa iba. Ito po ay isang kilos na dapat natin gawin. Tandaan na ang pagsasanay ay nagiging perfecto. Sanayin mo, may tao ka bang ang hirap mahalin? Ngayon, may mga tao ka bang parang hirap pakisamahan? Ba't hindi mo practicing kaya na unti-unti, tanggapin mo siya, mahalin? At hanggang ma-experience mo yung authentic love para sa iyo. Nawa ito ay, ngayong umaga, ang teaching na ito ay magsilbing pagbibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Higit sa lahat, ang natutunan natin sa umagang ito ay ibigay yung totoong pagmamahal at higit sa pagmamahal kaysa sa pagtanggap. Kaya simulan po natin ang pagbuo ng tunay na pag-ibig sa loob po natin. So magsimula kang ulit magmahalin. So tanggalin ang lahat ng sama ng loob. Kasi kapag mas malaki yung sama ng loob sa pag-ibig, tatakpan ng galit, sama ng loob, hinanakit yung pag-ibig. So yung love, hindi siya mag-gulong. Sanit, yung sama ng loob mo, hayaan mo takpan yan ng pag-ibig. Yung pagkukulang sa isa't isa, hayaan takpan ng pagmamahal. Kasi ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng kasalanan ng tao. Kaya pag mahal mo ang Panginoon, alam mo yan, lahat ng mga kulang sa buhay mo, hindi mo naiintindihan yan. Kasi ang kasapatan mo ngayon ang pagmamahal mo sa Panginoon. Same, doon sa iyong pamilya, kahit ang dami-dami mo na sakripisyo dyan, makakayanan mo pa rin. Kasi meron ka nga authentic love. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit mahabang panahon na, sabi ng Bible sa atin, love never fails. Hindi siya magbabago. So yung mag-asawa dito, yan ang asawa mo, mamahalin mo na yan hanggang katapusan. Amen? Hindi ka na maghahanap ng iba. Kasi yan ang binigay sa iyo ng Panginoon. Again, sana po, ulay-ulayan natin ang kahulugan ng totoong pag-ibig. Lalo ngayong buwan na ito, tayo po ay nagdiriwang ng araw ng mga puso.
Sabi po ulit ni Stephen Covey, that love is a verb. So tandaan po natin, ang pag-ibig ay nagre-require po ng involvement. Okay? It is more than words. Kaya sa umaga pong ito, panalangin natin, hindi ang iba kundi tayo. Sana kung meron po tayong mga naiipit pa ng mga damdamin sa sarili natin, pwede ba humingi tayo ng tawad sa Panginoon? At kung meron mang mga bagay na alam mo, mas nananaig yung kawalan ng pagmamahal, hindi magbago po tayo. At baya po natin ang pagmamahal ng Diyos ay sumahatid po lahat. Pwede ba tayong lahat ay tumayo po ngayon, mga kapatid? Sa ating pong paglapit ngayon, mga kapatid, sa Panginoon, sa ating panalangin, kaya po natin na pasalamatan muna natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi nung pinag-usapan natin last Sunday, walang higit na pag-ibig na ibinigay ng isang tao sa kanyang kaibigan ang kanyang buhay. Love is full of sacrifices. Kaya po tayo ngayon, tinuturuan ng Panginoon na magmahal, umibig. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad, tanggalin ang galit sa ating mga puso, tanggalin ang hinanakit. Because love is kind, mabuti ang pag-ibig. At hayaan po natin sa umagang ito, tanggapin natin ang ganitong klase pag-ibig ay tinuturo sa atin ng ating pong Panginoon. Panginoon, kami po ay sama-sama na lumalapit po sa iyo. Humingi kami sa iyo ng tawad kung may mga tao kaming kinaiinisan, may mga tao kaming naasar po kami sa kanila, may mga taong nagtatanim kami ng galit sa kanila. Pagkalinisin niyo po ang amin po mga puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging totoo ang pag-ibig po namin. Yung totoong pag-ibig na magpapakita sa kilos sa aming po mga buhay. Pakita po namin, because love is an action word, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nagkukulang sa mga bagay na ito. Ang pag-ibig namin sa iba, Panginoon, ay gaya ng pag-ibig namin sa ating sarili. Higit sa lahat, Panginoon, turuan niyo din po kami, Panginoon, na huwag kaming mamili ng mga taong mamahalin po namin. Sapagkat ang pag-ibig ay para sa lahat. Turuan niyo kami, Panginoon, to love the unlovable. To love people, Panginoon, lalo na ng mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat sa pag-ibig na ito na ibibigay niyo po sa amin po lahat. Salamat po sa iyo, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Father. Pwede mo awitin natin itong awit na ito. All for love. All for love, the heavens for love's crucified. How many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I had. Oh, how many
mangyari sa aming mga buhay, kapatid. Yung pag-ibig na naranasan mo sa Diyos, na ibabahagi mo rin para sa iba. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Sing God for love. And we'll join in your song. Ever holy is the Lord. King of glory, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Sabay-sabay po natin pasalamatan ang Panginoon. Yes. Everything I need is you. Nalilinig ang forever. Everything I need is you. Ano kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi mawawala. According to His word, sabi niya, love never fails. Ganyang klaseng pag-ibig ang binibigay sa iyo ng Panginoon. Kung meron man tayo na pagmamahal sa Diyos, totoo ang pagmamahal natin sa Kanya. Kung meron kang pagmamahal sa Diyos, magiging totoo din ang pagmamahal mo para sa ibang mga tao. Pwede bang agayahan mo ang pagmamahal ng Diyos sa puso mo ngayong umaga, at sabihin mo that everything sa buhay mo ay dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Ngayon po umaga, kami po ay pinipili na namin ang magpatawad ng ibang mga tao. Tinatanggal at sinusuko na po namin lahat ng hinanakit sa aming mga puso, lahat ng galit, lahat ng mga nakaraan po namin na nagdala po sa amin ng mga sakit sa puso po namin. Right now, in the mighty name of Jesus, sinusuko po namin ito sa iyong presensya, sa iyong harapan. Yes, Lord. kapatid, taas mo ang kamay mo kapatid. Kung yung mga mag-asawa, kung i-pray ko po. Kung katabi mo ang asawa mo kayo, hawakan mo yung kanyang kamay. At yung isang kamay nakataas. Pag
ipipray po natin ang ating mga relationship sa Kanya. Alam ko po, mahina po ang buhay ng asawa kung hindi po natin pipiliin na ipakita ang totoong pagmamahal po natin. If you are ever struggles, kapatid, sa buhay mo, sa inyong mag-asawa, inanapin po natin yan sa Panginoon. If you are struggling financially, kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, mayaman ng Diyos, hindi niya pababayaan ang inyong pagsasama, isasamahan ng Diyos. Kung meron kayong struggle na mga broken relationship, kadalasan, madalas kayo mag-away, hindi kayo magkasundo, papanalangin po natin yan sa Panginoon. Sige po, yung po mga mag-asawa, may struggle kayo, may isa sa inyo, may sakit at karamdaman, papanalangin din po natin yan sa Panginoon. Sama-sama po tayo tumulong ngayon sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, God, mahal na mag-asawa. Salamat po. Panginoon, salamat po sa mga kapatid po namin. Alam po namin ang pagmamahalan ay maghahari po sa aming pagsasama. Even to our family. Kung meron ka kapatid na namumroblema ka sa iyong mga anak ngayon, alam mo ang buhay ay papalayo sa Diyos. Papanalangin din po natin yan sa Panginoon. Panginoon, yung aming po mga anak, turuan niyo po, lumapit po sa iyo, Panginoon. Kilalanin ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Even yung mga problema po namin sa aming mga pamilya, Panginoon, tulungan niyo po kami. Talunin ang dakilang pag-ibig mo lahat ng mga bagay na pangit na nangyayari sa aming mga pamilya. Maging sa aming church, Panginoon, pagharian kami ng iyong totoong pag-ibig sa amin. Maghari sa iglesyang ito ang pagmamahala ng pagpapatawad, ng pagkakaisa sa pangalan ni Jesus ay aming ginagapos ang kawalan ng interes sa gawain sa pangalan ni Jesus. Aming ginagapos sa pangalan ni Jesus ang kawalan ng pag-ibig sa mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pagtan niyo po ito ng authentic love, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pwede magpasalamatan natin ang Panginoon. Lord, in Jesus' Father, thank you, Lord. As po natin ating mga kamay, ang pag-ibig ng Diyos ay maghahari sa iyo hanggang sa uli. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, mga kapatid.